napakadakila ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, na tayo po ay patuloy na pinagpala, iniingatan at ginagabayan. Kaya nga, ito na po yung finished product po natin kanina, na kung saan ang talaba ay tinuhog na po natin at tinali. At after, ayon sa pag-aaral sa ating mga BFAR, ay pagkatapos po ng 6 na buwan, ay ito na po ang magiging kalalabasan niya. Ayan, ito na po siya, oh. Kaya nga, napakasarap sa pakiramdam. Okay, ito po, bubuksan po natin. Makikita po natin, kapatid, ko ano po ang laman nito. Okay, ito. Salamat po sa ating mga kapatid sa buhay ni Brother Jimor. Makikita po natin ang laman ng talaba. Yun. Okay. Okay. Kailangan talaga ng effort para makakain tayo ng talaba. Ayan. Ayun, no? Ayan. Ito, hindi tayo, ano ito Okay. Oops. Yun. Silang tiis lang. Mabubuksan din yan. Mamaya-maya. Ayun. Sige. Ayun. Yun na. Wow. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Okay. Napakaganda. Ayan. Ito na po mga kapatid. Ito na po yung magiging kalalabasan niya. Sobrang taba. Kaya nga po, sabi nga po ng kanyang mga salita in the book of 2 Peter chapter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang karunungan, ang kalakasan ay pinagkakaloob ng Diyos sa atin, at dahil sa kanyang biyaya ay binigyan niya po ng pagkakataon na lumago. Hindi lang tayong mga naglilingkod sa kanya, kung hindi maging man ang mga bagay-bagay na kanya ipinagkakaloob sa atin. Kaya nga, ang talaba ay dinisenyo na pagpaguran, bigyan ng effort at sacrifices na siya ay maging ganito, at ilalagay po siya sa tubig na kung saan ay nasa ilog, at pagkatapos ng 6 na buwan ay harvest time na, at ito na po ang nakakapat nating kainin. Maraming salamat po sa mga pagpapalat biyaya ng Diyos, at maya-maya po kakainin na po namin ito. Thank you very much, and to God be all the glory. Salamat po. Bye-bye. Yeah.